Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment Wala nga. committee po. Malayo nga ako sa Sandali lang ha. kasagutan. Sagutin mo tanong. Ako naniwala ako na comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply ang requirements. Yes, Mr. Oh, so Chairman. bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? Ay, na-appoint ka na nga ng PDEA eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato. Tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, Mr. Morales, Yes, Your Honor. you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mong importante yan. Ako'y naniniwala na importante. Ako'y naniniwala, hindi ako nagpapabula. Kaya nga kinuntem ko ito si Picoy Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip na sinasabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. yes, thank you, Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang negotiation na gagawin kung wala pong... Please, kuha na lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Please, Senator Jinggoy, please continue. Huwag ka muna mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Talagang nakakawalang gana pa rin kasi sinungalingan, Mr. Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS, noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about his PDS, if he misrepresented himself. Ang lagi niya sagot, no. Pero contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet. Ngayon, meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po noong nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan nyo, Ginoong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo whether you complied or not dun sa hinihingi sa ng PIDEA. At tinatanong ko if you misrepresented yourself. Dahil nga taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed? Sinabi mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at marami kang, you have a string of cases filed against you. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment Wala nga. committee po. Malayo nga ako sa Sandali lang ha. kasagutan. Sagutin mo tanong. Ako naniniwala ako na comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply ang requirements. Yes, Mr. Oh, so Chairman. bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? Ay, na-appoint ka na nga ng PDEA eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDEA is the truthfulness, yung denial mo na please answer the question. Wala naman. Focus on the question. Your Honor, wala pong denial. Sandali lang, Jonathan. Wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself doon sa PIDEA, doon sa iyong personal data sheet? Yan lang naman tinatanong ko. Yes or no? Ang sinagot mo, no. Kanina, sinagot mo, no? Am I correct? Yes, Your Honor. Pero the PDS says otherwise. Sino pa rin wala ko? Yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan. Kaya nga po meron sinasabing na-comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung sinasabi po nyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PIDEA. Yun po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi nyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayo makukuha rito panay kasi nungalingan itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking katanungan. Hindi ko na po alam kung yung mga susunod mga katanungan ko kung talagang magsisinungaling pa rin to, hindi. So it's useless talking to this guy. He is a polluted source. He is lying through his teeth. Lahat ng mga resource persons, pinasusinungalingan siya lang ang tama. So, ano pa tatanungin ko sa kanya? Panay kasi nungalingan.
I-deny niya, i-deny. Pidea, ano masasabi nyo? Did he misrepresent himself sa PDS niya? Yes, Your Honor. So, follow-up question, Pidia. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako meron kayo diyang validation. Lahat-lahat, check niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time I was not yet part of PIDEA. So, ikaw nasa HR ka na noon, nung panahon nung Not yet, sir. right now? Not yet, sir. I was Not just yet. appointed last April 1, sir. Okay. So, Sir, I can only surmise that the PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission, and I think the original also was submitted to the said commission. As to whether or not he complied with the requirements, for example, the clearances, among others, coming from his former employer, the Philippine National Police, we cannot second guess, Your Honor. you want to say something? Yes, Okay, Your- go ahead. yes, Mr. Chairman. Ang sa akin po, no, na-comply ko po yung hiningi ng recruitment committee nung araw po na yun, no, nung time na yun. Kung ano man yung mga sinasabi na mga lacking, na-comply ko po lahat yun. Kaya po ako na-appoint, Your Honor. Yun po yung sa akin. At hindi po kung ano man na merong kulang. Basta po ako, kinumpleto ko po lahat ng hinihingi sa akin ng PIDEA at pinag-aralan po nila yan, yung sinabmit ko na PDS at yung lahat ng mga sinabmit ko na mga clearances. Pinag-aralan po nila yan at yun po yung naging basihan nung kanilang pagtanggap po sa akin. Yung po, Walang problema, Mr. Chair. Jonathan Morales, walang problema patungkol dyan sa compliance mo. Kaya nga, na-point ka eh. Nag-comply ka sa requirements. Pero ang tanong ni Senator Jenggoy, itong particular piece of document, yung PDS mo kasi, nakalagay doon no. So, he's asking about misrepresentation on your part sa paggawa mo nitong PDS na ito. Kaya yan ang tanong niya. Yan ngayon, dyan tayo nakapokus. Wala akong problema, appointed ka. Hindi ko man pwede sabihin na sila General Santiago, yung mga former PDEA officials noon ang tawag yun, mga pabaya sa kanilang trabaho. Hindi ko sinasabihan na pabaya sila. Pero ito lang, particular question yung PDS mo. Yan lang ang tanong ngayon ni Senator Jinggoy, which you should answer truthfully. Sagutin mo Yes, yung- well, nasagot ko na po, Mr. Chairman. So hanggang ngayon, ang inaamin mo pa rin that you did not misrepresent yourself. Yes, Mr. Chairman, Your Honor. Kasi po, nag-comply po ako doon sa hiningi ng Wala namang pakialam sa compliance. Your Honor. Wala naman, sandali lang. Wala naman tayong pakialam dyan sa compliance. Kung nag-comply ka, good. Ang isa lang naman tinatanong ko, did you misrepresent yourself dito sa PDS mo? So you complied by submitting a falsified PDS. No, Your Honor. Ito kasi Nag-comply nabit po mo. ako. Lahat po nung mga hiningi po nila sa akin noon na patunay, sinabmit ko po noon. Kaya nga po, yung pinakikita niyong PDS, hindi ko po alam yung ano niyan, yung... Hindi mo alam kung ano yung pinirmahan Yes, mo dito? Your Honor. At dahil may mga sinabit po ako, Your Honor. Let me finish. You mean to say, you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Hindi mo yan o hindi? Just answer yes or no. Ulat na yan o sa'yo o hindi. Hindi yung sabihin na hindi ko po alam.